Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Hunyo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Ang oras pala dyan sa Pilipinas ay 10:30, alas 10 na ng gabi dyan sa Pilipinas. At mapapakinggan nyo ito after 30 minutes kasi i-upload ko po ito after 30 minutes. Madali lang naman mag-upload, mga 3 to 5 minutes lang. So, 10:30 mapapakinggan nyo po ito ng gabi. At maganda po ang topic natin ngayon, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mga Muslim na kasama ni Robin Padilla nagbanta. Yan po napakinggan ko po ito doon sa vlog ni Takiro Yamamoto ata yun, si Takiro. Ay maganda yung topic niya. Kinuha ko kasi ganito po ako nagbabrowse ako ng mga topic. Ngayon, kung nakita ko na mayroon akong Bible verse na i-share patungkol dyan, ay yun ang gagawin ko. At umiiwas po ako sa political issue. Iniiwasan ko po yan. Pero nga, hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yan eh. Kasi tao ay politika din yan eh. O ang tao politiko din eh. O mahilig sa politika ang tao. At ngayon ay iuugnay ko sa righteousness of God. Yan po kaya makinig po kayong maigi at marami po kayong matututunan. At hindi nyo po ito maririnig sa iba. Kasi nga ang 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 pagkaalam ko, kung magdebate ang Muslim at saka yung ordinaryong Kristiyano, yung hindi nagbabasa, yung wala lang, hindi nag-aaral, talo ang ordinaryo na Kristiyano. Opo, maniwala po kayo sa akin kasi nga naranasan ko yan eh. Ang kadebate ko sa Saudi, puro mga Muslim. Opo, mga Muslim. Kaya alam ko ang kwan nila, ang style, alam ko po yung pinaglalaban nila at alam ko kung papaano sila atakihin na hindi sila makapag-reason. Walang reason. Yan po kaya yan po ang isi-share ko ngayon dito. Ang title ko po ay Mga Muslim na kasama ni Robin nagbanta. Diyan sa harapan ng Senado siguro o doon sa side Quirino Highway ata na yan eh. Hindi ko na alam yan kung saan yung Quirino Highway. Extension pala yan Okay. Yung mga tao doon ay palagay ko nga ay mga binayaran ni Robin Hood yun, ni Robin Padilla at para mag-standby doon at habang naka-standby sila ay yun, nagbabanta. Huwag daw galawin si Robin. Magkakagulo daw. Sabi nila magkakagulo. Ay, sige, talakayin po natin yan, Huwag daw galawin o pag ginalaw si Robin ay magkakagulo. Yun ang sinasabi nila. Yung mga Muslim po ha. Ngayon, yan po salita na ganyan ay taliwas po yan sa nilalakad ng mga Muslim. Opo, ang dami ko na po nakausap ng mga Muslim. Halos lahat ng country. Opo, may Muslim sa India, may Muslim sa Egyptian, may Muslim dyan sa yung mga Iraq, mga ganyan. Nakasalamuha ko sila yan sa Saudi. Opo,
ay kung ang topic ay yung peace loving sila yan eh. Ito taliwas ito sa nilalakad nila na sila ay religion of peace. Yan po ang sinasabi nila paragi. Sila ay for peace, sila ay peace-loving people. Yan po ang nilalaban nila. At kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, madali ka nilang makumbinsi. Opo, madali. Kasi nga, ang mga Muslim, in general po in general, alam nila yung Quran, alam nila. Kaya nga mas believe ako sa kanila kaysa dun sa Kristiyano na hindi alam yung Biblia. Alam na alam nila ang Quran eh. Ngayon, ang isa pang kinabilibang ko dyan, in general po pero hindi naman lahat. At lalo na dyan sa Muslim dyan sa Mindanao, hindi ko naman kabisado yan, pero nakasalamuha na rin ako ng mga Muslim dyan sa Mindanao, doon sa trabaho, sa Saudi. Ang daming mga Muslim din doon. Ay, ang katangian nila, kaya peace-loving sila, yung pera sa kanila parang baliwala. Opo. O hindi nila masyadong inaasikaso yan, yung magkamal ng limpak-limpak na sarapi. Samantalang ang mga Kristiyano ay parang doon nakatuon na magpayabang ka, magpakatalino ka, mag-aral ka anak, para hindi ka maargabyado. At yun nga, yung mga apo hanggang mga kamag-anak pinapakain ng mga Kristiyano. Gustong gumawa ng sariling tribo o gawin siyang dato. Yan po ang nakikita ko sa mga Kristiyano. Kaya kung peace-loving lang sa explanation at saka sa binubuhay, mas naniniwala ako sa mga Muslim. In general po may mga Muslim din siguro na mga kurap, pero bihira akong nakakita. Ayan po Kaya kung nagpaliwanag sila, talagang makita mo na totoo sila, na peace-loving sila, ang religion nila ay religion of peace at sila ay for peace. Opo, walang gulo. Ayaw din nila ang gulo. Okay. Ngayon, ay paano mo lalabanan yan? Nakikita mo, isinasabuhay nila. Nakikita mo, hindi sila masyadong nag-iipon ng pira eh. Opo. Ay ang mga Kristiyano ay nagpapayaman, ay talagang nangungurap yan. O pumapatay ng tao yan para yumaman. Di ba? Ayan po pero nga, ako ay alam kong atakihin yan, at yan ang isishare ko po sa inyo. Paano aatakihin yang sila daw ang religion of peace? Yan po sige, umpisahan na natin at 30 minutes lang ako eh. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, yung mga nakasulat doon sa Quran nila, galing din sa Biblia. Opo. Parang kinopya nila eh. Ngayon, pero ay dahil kinopya, ay malaki ang similarity. Pero nga, binigyan nila ng mga emphasis yung ganyan, yung for peace, ganyan for peace. O yung hindi na, do not love the world, or do not love money because money, the love of money is the root of all evil. Ayan sa Kristiyano. Pero sa kanila, inaayos nila yun at isinasabuhay nila. Ngayon, ang problema po dyan, dahil nga kinopya lang nila yan sa Biblia,
remember, 400 years, 400 years nauna si Jesus Christ kaysa dyan sa mga Muslim na yan, nauna si Jesus Christ. O yung Torah nila ay matagal na yun, na binabasa din yan ng mga Muslim. Binabasa yan. Yung Torah, matagal na yan. Ngayon, yung si Muhammad, ay kuwang nga siya, obsessed nga siya Obsession na yan. Bakit yung Torah napakaganda? Bakit yung Torah na ibinigay ng Panginoon ay talagang wala kang makitang mali? Yan po. At ang nangyari dyan ay kinopya nga nila. Kinopya nila, pero ang problema kasi kung hindi ka kinasihan ng Panginoon ay makokopya mo nga yan, pero hindi yung spirit. At lumalabas, pero hindi ko na itatalakay dito, yung kaya nasulat naman ni Muhammad ay no right yan ay kuwan naman siya, yung kinasihan siya ng demonyo, ng espiritu ng evil. Kaya ganyan. At kung minsan nagkakasalungat-salungat na, kasi nga ay hindi totoo Ayan po pero nanggaling yan sa obsession niya sa Biblia. Pinag-aralan niya, ayun, ay naisulat niya. Siya daw ang nagsulat ng Quran pero nga ay ang pagkaintindi ng marami, at hindi ko na tatalakayin dito, na siya ay inspired by yung fallen angels. Yan, kaya ganun nga. Ngayon, at ito po ang talakay dyan kung na-inspire siya ng fallen angel, ay yung isusulat niya, bagamat may similarity, ay ang makukuha mo na idea ay yung idea din ng fallen angels. Ayan po. Ngayon, kung idea ng fallen angels ay magkaiba na yan doon sa idea ng Panginoon. Magkaiba po yan. Contradicting po yan Yan po yun ang kwan dyan. Ngayon, ay bakit naman natin na sinasabi na ganun, ay mayroong ang mga kwan mayroong sulat ang Biblia na madidiin o sigurado o talagang hindi nila makontra. Yan po kinopya nila, pero hindi nila nakopya lahat At hindi nila makontra yung mga Bible verse na yan ang isi-share ko sa inyo para patunayan natin na ay magkaiba po O doon na pagdating doon sa peace loving sila, ay medyo may kaunti na totoo. Pero nga, pagdating na sa spiritual, kasi lahat po pupunta sa spiritual Yung sino ang maliligtas o hindi, doon pupunta po yan Pero nga, hindi ko na tatalakayin dito. Now, Isaiah 9:6. Ito po ang nakasulat sa Biblia, Isaiah 9:6, For unto us as child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor yan Wonderful Counselor. Medyo mali itong kwan Dapat wala diyang kuma. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Peace of Peace. Yun ang kung tatawagin siya, sino yun? Si Jesus Christ ay Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ngayon, ang daming nagtatalo po dito, bakit Wonderful Counselor? Kasi nga lahat ng description, dalawang word Ay bakit ngayon ito ay ihihiwalay mo yung isang wonderful at saka isang counselor? Mali hindi ba? Dalawa lahat Mighty God, hindi ba? Dalawang word. Everlasting Father, dalawang word. At saka Prince of Peace, dalawang word. Hindi ba?
ay dapat yun Wonderful Counselor. Si Jesus Christ ay Wonderful Counselor. Hindi yung wonderful, hindi yung counselor, hindi lang Wonderful Counselor. Pero dito, kinopya ko ito kasi nga tatawagin din siyang Prince of Peace. Yan po Prince of Peace. Nakasulat na yan, aywan ko kung mga 600 years bago pinanganak si Jesus Christ. Isinulat ni Isaiah, "For unto us a child is born," ipapanganak ang isang bata, hindi ba? Bata muna, hindi ba? "Unto us a son is given," dinescribe na lalaki. "A son is given, and the government will be upon his shoulders." Yan po Pero ngayon ay hindi pa nagaganap yan na yung lahat ng gobyerno ay nasa kanyang shoulder. Pero unti-unti na siguro ngayon, Pero ngayon, sa katapusan, sa wakas ng panahon, ay yan nga, mayroong millennial kingdom, si Jesus Christ, sa kanyang muling pagbabalik. Wala nang ibang gobyerno, siya na lang 1,000 years po yan. Na magaganap dito sa daigdig o dito sa mundo. Kaya ganyan, the government will be upon his shoulder. Ay ilang years ba siya? Nung lumabas siya, 2,000 years lang Malay natin, baka talagang babalik na siya within ay ang kwan ng iba nalalapit na raw magre-reign siya ng another 1,000 years, yung millennial kingdom. Pero wala nang ibang gobyerno, siya na lang. Ngayon ay ito nga his name will be called, tatawagin siya yung Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, at saka Prince of Peace. Siya po ang Prince of Peace. Hindi po tinawag si Muhammad na Prince of Peace. Ayan, yan ang kulang sa kanila. Hindi ba? Ay dito, ang dami nakasulat na ganyan. Ang daming ganyan. Ay si Muhammad, ano ba ang tawag nila? Wala Hindi naman siya Prince of Peace At saka nga yun, the government will be upon his shoulder. Ay nabatay na si Muhammad. Babalik ba siya? Mabubuhay ba siya? Hindi. Pero si Jesus Christ ay nakahula na yan at ang dami nagsasabi niya na babalik siya. Muling pagbabalik nga Yun ang inaantabayanan ng mga tao. Yung nananalig sa kanya. Ang kanyang muling pagbabalik. Yan po, hindi ba? Sige, punta tayo dito sa John 14, verse 27. Ito pong ating mababasa. "Peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Yan po ang sinabi ni Jesus Christ nung bago siya umakyat sa langit. Ayan po "Peace I leave with you, my peace I give to you." Ang sabi niya ay itong peace na ito ay iniiwan ko sa inyo. At ito ang peace na ito ang ibinibigay ko sa inyo. Not as the world gives, do I give to you. Hindi katulad ng peace na ino-offer ng mga tao. Yun ang sabi niya. Yung peace ko ay ito. At itong peace ko ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng mga ino-offer ng mga tao. Kaya nga hindi uobra yung mga peace nila Hindi ba? Every time nga nakasulat sa Biblia At naobserbahan ko, tama ang Biblia. Every time they say they want peace and safety, then sudden destruction come. Kasi nga, yung ino-offer nila na peace, ay peace ba talaga? Hindi Yung ino-offer nila na peace, iba, kisa doon sa peace na ino-offer ni Jesus Christ. Nag-o-offer sila ng peace, pero nag-iipon sila ng mga bala, hindi ba? Ng mga armaments, mga kagamitan pandigma, hindi ba? Mga barko, hindi ba? Mga eloplano, mga missile, mga drones, hindi ba? Nag-iipon sila. Kaya yung sinasabi nila na
ay hinto muna tayo, peace muna tayo. Nag-iipon lang sila ng bala. Hindi ba? Tanungin ko po kayo, hindi ba? Bakit humihinto yung gira dyan sa Iran at saka sa US ngayon? Ay nag-iipon parehas ng bala. Kaya nga hindi yan ang peace talaga na inung-offer ng mundo. Ay sinabi na nga ni Jesus Christ yan, peace I leave you, peace I give to you, not the peace the world is offering you. Iba yung peace ni Jesus Christ. Kaya nga kung tatalakayin ang peace loving, ay si Jesus Christ talaga ang peace loving kasi alam niya ang problema, alam niya atakihin. Sinabi na niya na hindi katulad ng ino-offer ng peace ng mga tao. Ay si Muhammad, tao lang yan eh. Hindi ba? Maaring kinontrol siya ng evil spirit pero tao pa rin siya. Ayan po ay itataas ko lang po Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan po ay ito matindi po ito Therefore, Romans 5:1, therefore, having been justified, we are justified by faith. Yan lang po wala nang iba. Hindi doon sa pagsunod sa batas. Ay ang mga Muslim po ay ang daming sirimonya, hindi ba? Magbigay ka, ganyan. Nung kinukumbinsi po ako niyan doon sa Saudi, yung unang taong ko doon, kinukumbinsi ako, talagang malapit na akong magkumbinsi kasi nga, ay ito ang mga requirement lang, sabi niya, ay magbigay ka kanya, sumamba ka, ganyan, basta marami yun, mga 5 ata yung gagawin mo masisave ka na. Pero ang hindi ko makalimutan, yung magbibigay ka doon sa simbahan nila at saka yung magdadasal ka, aywan ko kung 5 times a day. Yun isa pa yung mag-pilgrimage ka sa Mecca nila. Kailangan pupunta ka doon sa Mecca. 3. Aywan ko yung iba, pero ayan na nga. And let the peace of God rule in your hearts. Hindi. Romans 4, therefore, having been justified, we are justified by faith. Hindi ba? Hindi sa paggawa ng batas. Hindi sa pagtupad ng batas. Kasi ang totoo naman ay hindi natin matutupad ang batas Sino ba talaga sa atin ang natupad yan? Wala Kahit na isa sa atin may isang oras sa kanyang buhay o isang pangyayari na nakalimot din siya, hindi ba? O hindi niya napaglabanan yung mga tukso. Ayan po. Kaya walang makaligtas sa pamamagitan ng batas. No one is justified by following the law is evident. Yan po nakasulat Wala kang ebidensya na hindi mo pwedeng ipakita na sinusunod mo lahat ang batas. Ay kahit naman talaga yung isang pinuno ng Pilipinas ay gusto niya ipatupad ang batas ay minsan-minsan ay nagkuhan din yan Nagre-resort din yan sa tyranny. Hindi ba? Yan po Kaya ito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Doon lang maaatin yung peace talaga kung mayroon kang faith. Yan po iwanan na natin yan kasi kulang na ang oras ko Colossians 3:15. Basta sinabi ko na yung peace na nanggagaling sa faith, yun ang totoo. Now, Colossians 3:15, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Ayan yung peace of God, kung naandun sa ating puso, ay kung sino yung mananamba na kaparehas natin, yun din Ganun din sila At mararamdaman nyo po yan, yung peace of God. Opo. Kaya nga, hindi na ako nagtataka kung bakit yung Muslim pinagtatanggol yung isang Muslim. Kasi iisa ang kanilang paniniwala Iisa ang kanilang peace. Ganon din yan sa mga
yung mga born again talaga na totoo ha, kahit na pa malayo siyang bansa, pag nagsalita yan, mararamdaman mo na halos iisa kayo. Magkaisa kayo. At ang nilalakad nyo talaga ay yung peace of God. Kung totoong ang peace of God ay nananahan sa inyong puso. Yan po ang sinasabi niyan. To which also you were called. Ayan nga diyan tayo tinawag And be thankful. Araw-araw pasalamatan mo dahil binabago ka ng Panginoon o nagbago ang iyong paniniwala. Na dati, ang paniniwala mo ay yung sinasabi sa iyo ng magulang mo na magpayaman ka anak. Dati, ang sinasabi ng magulang mo ay magpakatalino ka anak. Huwag kang paluluko. Pero pagdating dito sa Biblia, ang tinuturo po ng Diyos ay the peace of God. Kailangan yun ang manahan sa iyong puso. Kailangan doon ang faith. Hindi naman papasok ang faith kung wala kang napapakinggan, kung wala kang naririnig na kwento patungkol kay Jesus Christ. Lahat po yun lahat. Pati yung mga pinaggagawa niya noon, plano niya, at yung mga gagawin niya sa hinaharap. Kailangan alam mo yun. Kung hindi mo alam yun, wala kang faith. Now, Hebrew 12 verse 14, Hebrew 12 verse 14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Yan po ang nakasulat, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Ayan po. Magkasabay po yan, magkasabay. Kung naintindihan mo pa talaga sino yung Diyos o sino yung Panginoon mo, ay magkasabay yan, yung pursue peace with all people and holiness. Ngayon, kahit na ang Muslim sabihin nila sila ay for peace, they are religion of peace, kung iba po yung sinasamba nila, hindi papasok ito, yung talagang totoong peace. At sinabi ko na nga sa inyo, ay peace loving sila, tapos magbabanta sila na magkakagulo. Hindi peace loving yan. Hindi ba? Pero ang mga verse na ibinigay ko po sa inyo, ay hindi nila pwedeng labanan ito. Mga kaibigan ko yung mga mga Muslim, at yung believe ako sa kanila yan, sa disiplina. Katulad din ng Iglesia ni Cristo, believe ako sa mga disiplina nila yan. Pero pagdating sa ganitong mabibigat na mga salita, hindi nila alam Kaya ganun sila, na ang sabi nila, kung may mangyari, hindi ba? O kung gagalawin si Robin Hood Padilla, dahil nga kaparehas nila, ay magkakagulo daw. Yun ang sinasabi nila. Pero hindi na ako naniniwala dyan. Wala silang kakayahan sa nakikita ko. Yung pagpunta lang ng mga 18 Marines doon sa opisina ni Kwan, dapat hindi na pinayagan yun Opo. Dapat doon, ano bang purpose nyo? Ay mag-press conference. Totoo ba yung sasabihin nyo? Dapat ganun Asan ang mga dokumento? Dapat ganun ay hindi Bisita natin yan, sabi ni Robin Hood Padilla Huwag naman ganyan. Huwag niyong bastusin ang bisita natin. Oo nga ay bisita ganyan. Ano bang gagawin? Mag-testify. Pag nag-testify po, at sinabi ko na nung isang araw, ang testimony, hindi magtatapos dyan sa testimony. Walang kwenta yan. If I testify for myself, my testimony is nothing. Sabi po ni Jesus Christ. Pero may magtitestify sa akin. Yung dinescribe ko kahapon, anong isang araw, 3 yung dinagdag niya. The testimony of John. Tao yun, Kailangan may mag-testify dito sa mga 18 Marines na ito na totoo yung sinasabi nila. Kung wala, ay hindi dapat hayaan yan. Kumuha sila, ang bawat isa sa kanila may 2 o 3 na mag-testify na, oo, kilala ko yan. Totoo yung sinasabi niya. Sino yung nag-testify na ganun? Wala Kaya hindi honor yan. Pangalawa, ay yun nga, kailangan niyang dokumento.
You search the scripture, sabi ni Jesus Christ, for in them you believe that you will have eternal life. At itong mga dokumento na ito, itong mga testamento na ito, ay yan ang nagpapatunay sa akin, sabi ni Jesus Christ. Kaya kailangan nila ang dokumento. Saan sila nagpasukli? Saan nila? Ay, ayan po eh. Kailangan ang dokumento. Oh. At yung pangatlo, napakahalaga po, yung activity. Ang sabi ni Jesus Christ, if I do not do the works that I do in front of you, which no one else can do, yun ang sabi ni Jesus Christ. Kaya nga kailangan ang may gawa eh. Kailangan po ang gawa. Hindi pwede yung sabihin na magtitestify lang siya na nagdala siya ng pira. Hindi ba? Ay, kailangan yung activity niya naka-record. Naka-record yun. Ay, wala eh. Hindi ba? The works that I do, sabi ni Jesus Christ, kaya nga, kailangan ang gawa eh. Oh, pati itong pagsasalita ng mga Muslim na magkakagulo daw, ay saan yung mga gawa? Hindi ba? Wala eh. Hanggang ganyan lang, hanggang salita lang. At papayagan ba naman yan ng mga tao dyan sa Pasay na yung mga Muslim dyan ay magbababaril na lang? Hindi ah. Hindi ah. Kasi nga lahat tayo ay gusto natin. Pati nga pulis eh. Ayaw ng gulo eh. Hindi ba? Oh, magtanong po kayo ng pulis. Araw-araw nananalangin yung mga asawa nila, mga anak nila na sana walang gulo. Kasi nga kung may kagulo, ay delikado sila eh. Sila ang frontrunner eh, di ba? Ayan po, peace-loving din, hindi ba? Pero nga, dapat isagawa. Kailangan ang gawa, hindi ba? O ayun ano, kaya nga ito ay okay, peace-loving sila, ano? At sinusulong nila ay pero nga saan ang gawa, hindi ba? Kaya hindi uubra yung ganyan eh. Hindi uubra para sa akin po ha, at yan ang talakay ko. Palagay ko ay may natutunan tayo. At kung gusto nyo po na ipaliwanag ko po ito, baka kulang, hindi ba? Ay pwede po isulat nyo dyan o i-request nyo para patunayan ko na yung paniniwala ng mga Muslim ay mali. Pero hindi po kami nag-aaway ng mga Muslim. Believe nga ako sa kanila yan eh. Believe, dahil dun sa hindi sila masyadong nag-iipon ng pira. Hindi katulad ng mga Kristiyano ay talagang buong barangay gusto kontrolin. Ganun po ang mga politiko natin eh. Pinapakain, nagpapakain, hindi ba? Nagbibigay ng mga ayuda, hindi ba? Ay good work yan. Pero kung iba po ang nila purpose ay iba yan, hindi ba? O sige po ano at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.